Isang anino. Isang mabilis na kamay na sumulpot mula sa takip silim. Isang marahas na paghila sa gusgusing telang baunan. Isang matinis na sigaw ang pumunit sa ingay ng gabi sa Quiapo. Hoy! Bumagsak ang hawak na supot ni Elias Ramos. Ang kanin at adobong maingat niyang inihanda ay kumalat sa maruming semento. Pero wala siyang pakialam. Ang mga mata niya ay nakatuon sa humahagulgol na matandang babae sa kanyang harapan at sa papalayong anino na tumakbo palayo dala ang tanging yaman nito. Hindi siya nakagalaw para habulin ito. Ang tanging nagtulak sa kanya ay ang pangangailangang damayan ang babaeng kinikilala niyang pamilya. Lola Iska. Mabilis niyang nilapitan ang nanginginig na katawan ni Lola Iska. Ang mga payat na balikat nito ay umaalog-alog sa tindi ng pag-iyak. Ang mga mata nitong natatakpan ng puting ulap ng katarata ay walang makita, pero ang mukha nito ay puno ng pagkasindak na higit pa sa ordinaryong pagnanakaw. Anak, hikbi ni Lola Iska. Ang boses ay basag na parang babasaging salamin. Hinahapo siya. Sapo ang dibdib na tila kinakapos ng hangin. Lola, ayos lang po. Kalma lang po kayo, sabi ni Elias. Ang boses niya ay pilit na pinapakalma kahit ang sarili niyang puso ay kumakaripas. Hinawakan niya ang malamig na kamay ng matanda. Gamit lang po yon. Ang mahalaga, ligtas kayo. Pero umiling si Lola Iska. Ang pagkakahawak niya sa braso ni Elias ay hindi pangkaraniwan. Mayroon itong bigat, mayroong desperasyon. Hindi mo naiintindihan, Elias. Hindi lang yun gamit. 20 taon na ang nakalipas mula ng talikuran ni Elias Ramos, ang kanyang pangalan, ang kanyang kinabukasan, ang kanyang pagkatao. 20 taon na siyang isang anino, isang driver ng tricycle sa Navotas na ang mukha ay laging blanko, ang mga mata ay laging malayo ang tingin. Para sa lahat, isa lang siyang ordinaryong tao na nabubuhay sa araw-araw, walang kwento, walang nakaraan. Pero gabi-gabi, sa loob ng 5 taon, mayroon siyang isang ritual, isang bagay na nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng lahat, mayroon pa siyang puso. Ang ritual na yon ay si Lola Iska. Dadalhan niya ito ng mainit na pagkain, uupo sa tabi nito sa malamig na pader ng simbahan at makikinig sa mga pira-pirasong kwento nito tungkol sa isang buhay na matagal nang nalimot. Hindi siya nagtatanong, hindi siya nanghuhusga. Nakikinig lang siya. At sa bawat gabing iyon, hahawakan ni Lola Iska ang magaspang niyang kamay at sasabihin ang mga salitang nagbibigay kahulugan sa buhay niya. Salamat anak, ikaw lang ang nakakaalala na tao pa ako. Ang maliit na kabaitang iyon ang naging angkla niya. Ang nag-iisang liwanag na pumipigil sa kanyang tuluyang maging bato, na maging katulad ng mga taong isinumpa niyang pagbabayaran sa kanilang kasalanan. Pero ngayon, habang nakikita niya ang matanda sa ganitong kalagayan, gumuho ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Hindi ito ordinaryong pagnanakaw. Ang laman ng bag na yon, patuloy ni Lola Iska, ang bawat salita ay tila sinasaksak sa kanyang lalamunan. Elias, ang katotohanan. Ang katotohanan sa pagkamatay ng tatay mo. Natigilan si Elias. Ang ingay ng mga busina at sigawan sa paligid ay biglang naglaho. Tanging ang mga salita ni Lola Iska ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang kulog na gumising sa isang natutulog na bulkan. Ang tatay niya. 20 taon na niyang ibinaon ang alaala ng gabing iyon. Ang amoy ng nasusunog na metal. Ang tunog ng mga sirena. Ang opisyal na ulat. Aksidente. Isang malagim na aksidente. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang kasinungalingan iyon. Anong ibig niyong sabihin, Lola? Tanong ni Elias. Ang boses niya ay nanginginig sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Sinubukan ni Lola Iska na magsalita muli.
Ibubuka na sana niya ang kanyang bibig, ngunit isang malalim na ubo ang pumigil sa kanya. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang kulay ng kanyang mga labi ay unti-unting nawala. "Lola!" Sigaw ni Elias, puno ng pag-aalala. "Ang mga code!" Hirap na sabi ng matanda. Ang mga daliri ay lalong humigpit sa kanyang braso. "Ang journal, nasa bag lahat." Biglang nanlaki ang mga mata ni Lola Iska. Ang katawan niya ay nanigas at isang ungol ng sakit ang kumawala mula sa kanyang bibig. Bago pa man makakilos si Elias, ang bigat ng matanda ay tuluyang bumagsak sa kanya. "Tulong! Tulungan niyo kami!" Sigaw ni Elias. Niyayakap ang walang malay na katawan. Ang takot na matagal na niyang kinalimutan ay bumalik. Isang malamig na kamay na pumipiga sa kanyang puso. Inilapit niya ang kanyang tainga sa bibig ng matanda. Umaasa sa kahit anong senyales, mayroon siyang narinig. Isang salita, isang pangalan na binulong sa huling hininga bago siya tuluyang nawalan ng ulirat. "Hanapin mo si Isadora Reyes." Pagkatapos noon, tanging ang katahimikan na lang ng isang buhay na unti-unting kumakawala ang kanyang naramdaman. Ang amoy ng antiseptic at murang sabon ay sumasalubong sa sinumang papasok sa maliit na klinika sa isang eskinita ng Maynila. Umupo si Elias sa isang upuang plastik. Ang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Habang pinapanood ang dahan-dahang pagpatak ng dextrose na nakakabit kay Lola Iska. Stable na raw ang matanda, sabi ng doktor. Pagod at matinding stress. Pero para kay Elias, ang bawat tahimik na sandali ay isang dagundong sa kanyang isipan. Ang katotohanan sa pagkamatay ng tatay mo. Hanapin mo si Isadora Reyes. Paulit-ulit. Parang sirang plaka. Parang isang multo na kumatok sa pinto ng kanyang kaluluwa pagkatapos ng 20 taong pananahimik. Napatingin siya sa sarili niyang mga kamay. Magaspang, kalyo-kalyo dahil sa araw-araw na paghawak sa manibela ng tricycle. Ito ang mga kamay ng isang hamak na manggagawa. Ang mga kamay na pinili niya para ibaon ang nakaraan. Pero hindi ito ang dati niyang mga kamay. Naalala niya ang mga kamay na dating sumasayaw sa ibabaw ng keyboard. Mga daliring kayang pasukin ang kahit anong digital na pader. Mga kamay na hinangaan ng buong industriya ng teknolohiya sa Pilipinas. Ang mga kamay ng henyo. Ang mga kamay ng anak ni Arturo Ramos. Isang alaala ang biglang sumilay sa kanyang isip. Ang gabing iyon, hindi ang mismong aksidente, kundi ang mga sandali pagkatapos. Ang yakap ng kanyang ina, nanginginig sa pag-iyak. Ang mga mata ng kanyang nakababatang kapatid na babae, puno ng pagkalito at takot. At ang pangako na binitiwan niya sa sarili niya sa harap ng kanilang nasusunog na sasakyan. Poprotektahan ko sila, kahit anong mangyari. At ang pagprotekta sa kanila ay nangahulugan ng kanyang paglaho. Tumayo siya. Ang desisyon ay nabuo sa katahimikan ng klinika sa ilalim ng maputlang ilaw ng fluorescent lamp. Hindi na siya maaring maging anino lamang. Ang pag-atake kay Lola Iska ay hindi lang isang pagnanakaw. Isa itong mensahe. Mayroong nakakaalam. At kung may nakakaalam, nanganganib ang lahat. Lumabas siya ng klinika at naglakad sa madilim na kalye. Ang bawat hakbang pabalik sa kanyang maliit na apartment sa Nabotas ay isang hakbang pabalik sa isang buhay na matagal na niyang tinalikuran. Ang kanyang apartment ay isang maliit na kwarto sa itaas ng isang karinderya. Amoy mantika at usok. Simple. Walang bakas ng kung sino siya dati. Dito, siya lang si Elias, ang tricycle driver. Pero sa ilalim ng kanyang kama, sa loob ng isang lumang baul na bakal, natutulog ang kanyang tunay na pagkatao. Hinila niya ito palabas. Ang alikabok na naipon sa takip nito ay tila alikabok ng 20 taon. Binuksan niya ito. Sa loob,
Nakabalot sa isang lumang tuwalya ay isang laptop. Makapal, mabigat, at sinauna kung titingnan sa panahon ngayon. Pero para kay Elias, ito ay isang sandata. Pinunasan niya ang alikabok. Binuksan niya ito. Isinaksak niya ang charger at pinindot ang power button. Isang mahinang ugong ang narinig niya. Ang tunog ng isang makinang muling nabubuhay. At sa pag-ilaw ng screen, isang logo ang lumitaw. Isang kuliglig. Asikada. Ang simbolo ng mahabang paghihintay at malakas na pagbabalik. Ang mga daliri ni Elias ay bahagyang nanginginig nang una niyang hipuin ang keyboard. Pero sa isang iglap, nawala ang lahat ng alinlangan. Ang muscle memory ay bumalik. Ang mga linya ng code ay bumuhos sa screen. Ang kanyang mga daliri ay gumagalaw nang may sariling isip, parang tubig na dumaloy, pabalik sa dati nitong dinadaanan. Hindi na siya si Elias, ang tricycle driver. Siya si Sikada. Ang una niyang ginawa ay pasukin ang pinakamababaw na layer ng network ng Ramos Holdings. Madali lang. Parang pagbubukas ng isang pinto na walang lock. Pagkatapos, hinanap niya ang database ng mga empleyado. Nag-type siya ng isang pangalan. Isadora Reyes. Lumabas ang resulta. Isang file. Isang litrato ng isang babaeng mukhang matalino at mabait. At sa tabi ng pangalan niya, isang salita. Deceased. Namatay sa isang hit and run, 2 linggo matapos ang aksidente ng kanyang ama. Nanikip ang dibdib ni Elias. Isang patay na katapusan. Pero alam niyang hindi. Si Lola Iska ay buhay. At kung nagsinungaling ang sistema tungkol dito, ano pa ang ibang kasinungalingan na itinatago nito? Hindi siya tumigil. Mas lumalim ang kanyang paghuhukay. In-access niya ang mga file ng buong management, ang mga talaan ng seguridad, ang lahat ng may mataas na posisyon sa kumpanya. Pangalan sa bawat pangalan, litrato sa bawat litrato, hanggang sa huminto siya sa isa. Isang pangalan na pumukaw sa kanyang atensyon. Gabriel Ramos, Head of Corporate Security, at sa tabi ng pangalan, isang litrato. Isang lalaking nasa early 40s, nakasuot ng mamahaling suit, ang mga mata ay matalim at walang emosyon. Isang mukha na kilalang kilala niya. Isang mukha na nakikita niya sa salamin tuwing umaga. Nanigas siya sa kinauupuan. Huminto ang kanyang paghinga. Hindi salamin ang tinitingnan niya. Tinitingnan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang kakambal. Ang kapatid na sinabi sa kanya ay namatay noong sanggol pa lamang sila. Buhay ito. At nagtatrabaho ito para sa Ramos Holdings, para sa kanilang tiyuhin. Si Dante Ramos, ang himig ng Security Operations Center ng Ramos Holdings, ay katahimikan. Hindi ang katahimikan ng kapayapaan, kundi ang katahimikan ng isang makinang perpektong tumatakbo. Daan-daang monitor ang kumukurap sa dilim. Nagpapakita ng mga linya ng code, mga satellite map, at live feeds mula sa libu-libong kamera. At sa gitna ng lahat ng ito, sa isang upuang parang trono, nakaupo si Gabriel Ramos. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, isang kalmadong lawa sa gitna ng digital na bagyo. Sir, mayroon tayong unauthorized entry sa Layer 4 firewall. Minimal footprint, halos hindi mahahalata. Basag ng isang batang technician sa katahimikan, ang boses ay may bahid ng pag-aalala. Hindi man lang lumingon si Gabriel. Ang mga mata niya ay nakapako sa isang malaking screen sa harapan, kung saan isang eleganteng linya ng code ang gumagapang na parang isang ahas sa loob ng kanilang sistema. Hindi yan minimal, Reyes. Malinis lang talaga siyang magtrabaho. Sagot niya, ang boses ay malamig at matatag. Sa isang iglap, nawala ang kaba sa silid. Ang salita ni Gabriel ay batas. Ang kanyang kalmado ay nakakahawa. Para sa kanila, si Gabriel Ramos ay hindi lang basta head of security, isa siyang alamat, isang henyo na kayang amuyin ang panganib bago pa man ito mangyari. At higit sa lahat, siya ay isang Ramos. Ang kanang kamay
at pinagkakatiwalaang tagapagmana ng dakilang si Dante Ramos. Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa labi ni Gabriel. Sa wakas, pagkatapos ng maraming buwan ng pagharap sa mga walang kwentang script kiddies at mga pangkaraniwang corporate spies, isang karapat-dapat na kalaban. Isara ang lahat ng access points mula sa C7 hanggang C12. Ilipat ang lahat ng data traffic sa secondary servers. Gusto kong makita kung saan siya lalabas. Utos niya. Mabilis na kumilos ang kanyang mga tauhan. Ang kanilang mga daliri ay lumilipad sa kani-kanilang keyboard. Biglang tumunog ang kanyang personal na cellphone. Isang tunog na nakalaan para sa iisang tao lamang. Tiningnan niya ang screen. Tito Dante. Iniangat niya ang isang kamay, senyales na tumahimik ang lahat. Tumayo siya at lumakad patungo sa isang soundproof na salamin na bintana. Natanaw ang buong Metro Manila. "Sir," sagot niya sa tawag. "Gabriel, anak." Ang boses sa kabilang linya ay malalim at puno ng awtoridad. Pero meron itong init na para lamang kay Gabriel. "Nakarating sa akin ang balita. May bisita raw tayo?" Isang langgam lang po na sinusubukang pumasok sa azucarera. "Under control po ang lahat," sagot ni Gabriel. Isang mahinang tawa ang narinig niya. "Magaling. Magaling. Alam kong maaasahan kita. Ikaw ang dugo ko, Gabriel. Ang pamilya. Tandaan mo yan. Ang katapatan sa pamilya ang pinakamahalaga sa lahat." "Opo, sir. Hinding-hindi ko po yun malilimutan," sabi ni Gabriel. Ang kanyang mga salita ay puno ng sinseridad. Si Dante Ramos ang nagligtas sa kanya. Si Dante ang kumupkop sa kanya mula sa isang buhay na hindi niya maalala. Si Dante ang nagbigay sa kanya ng pangalan, ng layunin, ng lahat. Ang utang na loob niya ay walang hangganan. Pagkatapos ng tawag, bumalik si Gabriel sa kanyang upuan. Ang dating bahagyang interes ay napalitan na ng matinding determinasyon. Ito ay hindi na lang isang laro. Isa na itong pagsubok sa kanyang katapatan. "Iwan niyo muna akong lahat," utos niya. Nang mag-isa na lang siya sa malamig na silid, siya na mismo ang humarap sa keyboard. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang mag-type, hindi mabilis, kundi tiyak at may bigat. Sinusundan niya ang bakas na iniwan ng hacker na tinawag niyang sikada dahil sa paraan nitong mag-iwan ng halos hindi marinig na digital na ingay. Humanga siya. Ang estilo ni sikada ay agresibo pero elegante. Mayroon itong pag-unawa sa arkitektura ng sistema na tanging do ang mga taong nagdisenyo nito ang makakaalam. Paano? Halos buong gabi siyang nagtrabaho. Nang sumikat ang araw, umuwi siya sa kanyang penthouse unit sa Bonifacio Global City. Ang apartment niya, tulad niya, ay malinis, moderno, at walang anumang personal na gamit maliban sa isang bagay. Lumapit siya sa isang cabinet na gawa sa dark wood. Binuksan niya ito. Sa loob, sa isang silver na frame, ay isang luma at kupas na litrato. Ang litrato ng dalawang batang lalaki. Magkamukhang magkamuka, ang isa ay nakangiti ng malapad. Ang isa naman, siya, ay may blankong ekspresyon. Hinaplos niya ang salamin ng picture frame. Naalala niya ang kwento ni Dante. "Yan si Elias, ang kakambal mo," sabi ni Dante sa kanya noon. Mahina siya, Gabriel. Mahina ang katawan, mahina ang puso. Hindi niya kinaya ang mundong ito. Pero ikaw ang ginawa para maging malakas. Elias, ang kapatid na namatay raw dahil sa sakit noong bata pa. Isang anino sa kanyang nakaraan na hindi niya matandaan. Minsan sa gitna ng gabi, napapaisip siya kung ano kaya ang pakiramdam ng magkaroon ng kapatid. Ng isang kadugo, pero mabilis niyang iwawaksi ang isiping iyon. Si Dante ang pamilya niya, ang Ramos Holdings ang kaharian niya. Iyon lang ang mahalaga. Bumalik siya sa opisina na may bagong plano. Hindi na siya mag-aabang. Siya na ang manghuhuli. Gumawa siya ng isang patibong, isang honeypot server na puno ng mga pekeng dokumento na mukhang napakahalaga. At sa gitna ng mga ito, inilagay niya ang isang file
na alam niyang walang sino man sa labas ang magkakaroon ng interes. Isang file na matagal nang ibinaon at sadyang kinalimutan. Isang lumang kaso, 20 taon na ang nakalipas. Kidnapping for ransom ng isang bata, isang kaso na idineklarang unsolved. Umupo siya at naghintay. Hindi nagtagal. Isang tahimik na alarma ang umilaw sa kanyang pribadong monitor. May pumasok sa patibong. Kinagat ni Sikada ang pain. Pero hindi ang mga pekeng financial records o corporate secrets ang pinuntahan nito. Diretso ito sa file ng kidnapping. Kumunot ang noo ni Gabriel. Ang lahat ng teorya niya tungkol sa hacker, isang corporate spy, isang dayuhang ahente, ay naglaho. Bakit? Bakit interesado ang isang high-tech na hacker sa isang luma at walang kaugnayang kaso ng pagdukot? Anong koneksyon nito sa Ramos Holdings? Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Gabriel ang isang bagay na hindi pamilyar sa kanya. Hindi pagdududa sa sarili, kundi isang malalim at nakakabahalang pag-usisa. Bumalik si Elias sa klinika bago pa man sumikat ang araw. Dala niya ang isang maliit na bag na may lamang malinis na damit at sabon para kay Lola Iska. Nadatnan niya itong gising, nakatingin sa kawalan, pero ang paghinga ay mas kalmado na. Hindi nagsalita si Elias. Umupo lang siya sa tabi nito at pinunasan ng basang bimpo ang noo ng matanda. Isang mahinang pagpisil sa kanyang kamay, ang naging sagot ni Lola Iska. Iyon lang, pero sapat na iyon. Sa katahimikan nilang dalawa, mayroong pag-unawa, isang hindi nakikitang bigkis ng lakas na ipinapasa ng matanda sa kanya. Ang lakas na yon ang kailangan niya para harapin ang katotohanang sumampal sa kanya kagabi. Gabriel Ramos, ang kanyang kakambal. Sa pag-uwi niya sa kanyang apartment, muli niyang tinitigan ang litrato sa screen. Ang mukhang iyon, ang mga matang iyon, malamig. Walang bakas ng kapatid na nawala. Tanging ang anyo ng isang tapat na alagad ni Dante. Isang alon ng galit ang kumulo sa loob ni Elias. Galit kay Dante, ang tiyuhin na hindi lang pumatay sa kanyang ama, kundi nagnakaw din sa kanyang kapatid at ginawa itong isang halimaw na walang sariling isip. Pero sa ilalim ng galit, mayroong isang bagay na mas malalim. Lungkot. Isang matinding panghihinayang para sa buhay na sana'y mayroon sila, para sa kapatid na hindi niya nakilala. Si Gabriel ay hindi lang kalaban. Isa rin siyang biktima. Alam ni Elias na isang malaking pagkakamali ang direktang pag-atake sa sistema ng Ramos Holdings. Nandoon si Gabriel. Nandoon ang kanyang kakambal na si Nanay para maging isang asong bantay na handang pumatay. Kung susubukan niyang muling pasukin ang server, para na rin siyang pumasok sa isang hawla na ang kapatid niya mismo ang may hawak ng susi. Hindi. Kailangan niya ng ibang paraan. Kung ang pundasyon ng isang gusali ay matibay, hindi mo ito gigibain mula sa ilalim. Sisirain mo ito mula sa lalabas, kung saan nakikita ng lahat. Ang reputasyon ni Dante Ramos. Muling umupo si Elias sa harap ng kanyang laptop. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang mga corporate firewall ang kanyang pinuntahan. Pinuntahan niya ang mga website ng mga charity foundations ng Ramos Holdings. Mga organisasyong ipinagmamalaki ni Dante sa publiko. Ang kanyang maskara ng kabutihan. Dito, hindi kailangan ng matinding puwersa. Kailangan lang ng pasensya. Sinimulan niyang pag-ugnay-ugnayin ang mga datos, ang mga public financial statements, ang mga listahan ng donasyon, ang mga ulat ng proyekto. Sa unang tingin, lahat ay perpekto, pero alam ni Elias na ang demonyo ay laging nagtatago sa mga detalye. Sa bawat click, isang bagong kasinungalingan ang nabubunyag. Mga pangalan ng scholar na hindi kailanman umiral. Mga resibo para sa mga gusaling hangin lang pala ang laman. Mga proyektong para sa mga batang kalye na ang pondo ay napupunta sa mga bank account sa ibang bansa. Hindi ito pagnanakaw lang. Ito ay paglapastangan sa pag-asa ng mga pinakamahihirap. Napayukom ang kamao ni Elias. Ang dating lungkot
ay napalitan ng isang malamig at matalas na galit. Hindi na ito para sa kanyang ama. Hindi na ito para sa kanyang kapatid. Para na ito sa lahat ng taong niloloko at ninanakawan ni Dante. Maingat siyang kumopya ng iilang dokumento. Hindi marami. Sapat lang para maging isang hindi maikakailang ebidensya. Isang maliit na lason na kayang pumatay sa isang dambuhala. Ikinumpol niya ang mga files, in-encrypt ito gamit ang isang paraan na tanging siya lang ang nakakaalam at inilagay sa isang anonymous na email account. Ang tatanggap, si Ana Villanueva, isang matapang na investigative journalist na matagal na niyang sinusubaybayan. Isang babaeng hindi nabibili at hindi natatakot. Pinindot niya ang send. Pagkatapos, isinara niya ang laptop. Huminga siya ng malalim. Ang unang bato ay naibato na. Ngayon, maghihintay na lang siya sa mga alon. Hindi siya naghintay ng matagal. Kinagabihan, habang nag-aabang ng balita, sa isang maliit na streaming site sa kanyang cellphone, natigilan siya. Isang breaking news ang lumitaw sa screen. Nandoon si Ana Villanueva. Seryoso ang mukha. At sa likod niya, isang malaking larawan ng logo ng isa sa mga pinakamalaking charity foundation ng Ramos Holdings. Isang serye ng mga dokumentong nakalap ng aming news team simula ni Ana, ang nagpapakita ng mga seryosong financial irregularity sa loob ng Pag-asa para sa Bata Foundation. Napatitig si Ilya sa screen. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi itong ngiti ng tagumpay. Ito ay ngiti ng isang multo na nagsisimula ng maningil. Na-imagine niya ang reaksyon ni Dante. Na-imagine niya ang pagkataranta sa loob ng toreng gawa sa kasinungalingan. Nagsimula na ang lindol. Ang basag na kristal sa sahig ng opisina ni Dante Ramos ay isang tahimik na saksi sa bagsik ng kanyang galit. Isang linggo na, Gabriel. Sigaw ni Dante. Ang muka ay namumula. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumilitaw. Pinagmumukha tayong tanga ng isang hamak na hacker sa buong mundo. Pinapahiya mo ang pangalan natin. Nakatayo lang si Gabriel sa harap ng mesa ng kanyang tiyuhin. Tuwid ang likod. Ang mga kamay ay nasa likuran. Walang emosyon sa kanyang muka. Pero sa loob, ang bawat sigaw ni Dante ay isang latigo na humahaplos sa kanyang pride. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang ganito magalit ang taong kinikilala niyang ama. Ang dating mainit na pagtingin ay napalitan ng nagyayelong pagkadismaya. Gumagalaw na po ako, sir. Mahinahon niyang sagot. Hindi sapat ang paggalaw. Gusto ko ng resulta. Dagok ni Dante sa mesa. Hanapin mo kung sino ang gagong yan. Alamin mo kung sino ang nagbayad sa kanya. At kapag nahanap mo, tapusin mo siya. Naiintindihan mo? Opo, sir. Walang ibang salita. Tumalikod si Gabriel at lumabas ng opisina. Habang nagsasara ang pinto, narinig niya ang isa pang pagbasag ng gamit. Pagbalik niya sa Security Operations Center, ang katahimikan ay mas mabigat, mas nakakakaba. Ang kanyang mga tauhan ay hindi nangahas na tumingin sa kanya. Alam nilang lahat ang nangyari. Reyes, tawag niya sa kanyang pinakamagaling na analyst. Iscan mo ulit ang data packet na nalik. Huwag mong pansinin ang laman. Gusto kong makita ang lalagyan, ang digital signature, kahit ang pinakamaliit na bakas. Magdamag silang nagtrabaho. Kape at determinasyon ang kanilang naging pagkain. Hindi na ito isang laro para kay Gabriel. Isa na itong laban para sa kanyang karangalan, para sa tiwalang ibinigay sa kanya ni Dante. Sinuyod nila ang bawat byte ng impormasyon, isang perpektong krimen. Malinis, walang bakas, hanggang sa, "Sir," sabi ni Reyes, ang boses ay pagod pero may bagong kislap. Baka wala lang to pero may nakita akong ghost fragment sa metadata. Isang lumang coding signature. Hindi na ginagamit ngayon pero naging popular mga 20 taon na ang nakalipas. Lumapit si Gabriel.
Itinuro ni Reyes ang isang linya ng halos hindi mabasa na mga karakter. Parang pirma ng isang artist, at sa loob ng pirma, may naka-embed na pangalan. Tinitigan ni Gabriel ang screen. Ang mga letra ay dahan-dahang nabuo sa harap ng kanyang mga mata na parang isang multo na lumalabas mula sa dilim. ELIASRAMOS. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa gulugod ni Gabriel. Imposible! Bulong niya sa sarili. Patay na siya. Sir? Tanong ni Reyes naguguluhan. Isang alias. Isang panunuya. Mabilis na sabi ni Gabriel, pilit na pinapakalma ang sarili. Malamang alam ng hacker ang kasaysayan ng pamilya. Sinusubukan niya tayong guluhin. Pero kahit anong pilit niyang kumbinsihin ang sarili, hindi siya mapakali. Ang pangalang iyon. Iniwan niya ang kanyang team at nagkulong sa kanyang pribadong opisina. Binuksan niya ang kanyang personal terminal at pumasok sa pinakamalalim na bahagi ng digital archives ng kumpanya. Ang digital na sementeryo. Hinanap niya ang file, ang employee ID ng kanyang ama, si Arturo Ramos, at mula doon, hinanap niya ang mga dependents, 2 pangalan, ang kanyang ina, at si Elias Ramos. Binuksan niya ang file ni Elias. Karamihan ay blanco, pero may isang bagay doon. Isang lumang litrato, isang 2x2 ID picture na kinunan para sa school records. Ang kalidad ay kupas na. Pero ang mukha. Natigilan si Gabriel. Ang sarili niyang mukha ang nakatitig pabalik sa kanya. Pero mas bata. At ang mga mata, mayroon itong liwanag. Isang kislap ng talino na iba sa sarili niyang malamig na tingin. Naalala niya ang mga salita ni Dante. Isang mahina. Mahina ang puso. Ang batang nasa litrato ay hindi mukhang mahina. Isang pagdududa, maliit, pero matalas na parang bubog, ang nagsimulang tumusok sa kanyang isipan. Sa huling pagkakataon, sinubukan niyang i-trace ang pinanggalingan ng signal ni Cicada bago ito tuluyang naglaho. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kaalaman, lahat ng teknolohiya na mayroon siya. At nakakuha siya ng isang resulta. Hindi eksakto, pero isang pangkalahatang lugar. Isang heat map ng huling digital activity. Ang pulang tuldok ay kumukurap sa iisang lugar sa mapa ng Metro Manila. Isang lugar na puno ng mga eskinita, amoy ng dagat, at kahirapan. Navotas. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Dante. Sir, sabi niya, ang boses ay mas mababa kaysa dati. May lead na ako. Sino? Tanong ni Dante. Ang boses ay walang pasensya. Nag-alinlangan si Gabriel ng 1 segundo. Gumagamit siya ng alias. Elias Ramos. Katahimikan sa kabilang linya. Isang mahaba at mabigat na katahimikan na mas nakakatakot pa kaysa sa mga sigaw kanina. At nasaan? Dahan-dahang sabi ni Dante. Ang bawat salita ay may yelo. Ang huling lokasyon ng signal niya, isang lugar sa lugar. Navotas. Isang buntong hininga ang narinig ni Gabriel. Pagkatapos, ang boses ni Dante ay bumalik. Malamig, tiyak, at puno ng isang utos na walang lugar para sa pagtatanong. Puntahan mo ang Navotas. Buhay o patay, dalhin mo sa akin ang multong yan. Sa loob ng 2 araw, si Elias ay naging anino sa tabi ng kama ni Lola Iska. Ang mundo sa labas, ang balita tungkol sa Ramos Holdings, ang digital na digmaan na kanyang sinimulan, ay naglaho. Ang tanging mahalaga ay ang mahina at paudlot-udlot na paghinga ng matandang babae. Sa 3 araw, gumalaw ang mga daliri ni Lola Iska. Dahan-dahan, iminulat niya ang kanyang mga mata. Maputi pa rin ang mga ito, walang nakikita. Pero ang paghahanap sa kanyang mukha ay malinaw. Elias, anak. Ang bulong niya, ang boses ay kasing hina ng kaluskos ng tuyong dahon. Lola, nandito lang po ako, sagot ni Elias. Hinawakan ng buong ingat ang kamay nito. Huwag po kayong magsalita. Magpagaling po kayo.
Umiling ang matanda. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Wala, wala ng oras, anak. Kailangan mong malaman. Bago mahuli ang lahat, huminga siya ng malalim. Tila tinitipon ang lahat ng natitirang lakas. Ang kapatid mo, si Gabriel, natigilan si Elias. Kilala niyo po siya? Oo, sabi ni Lola Iska. Isang butil ng luha ang gumulong mula sa kanyang mga matang walang makita. Dahil ako ang huling nakakita sa kanya noong bata pa siya, bago siya mawala. Anong nangyari, Lola? Ang pagkakahawak ni Lola Iska ay humigpit. Ang kanyang boses, bagamat mahina, ay nagkaroon ng bigat ng bakal. Hindi siya naligaw, Elias. Hindi siya nagkasakit at namatay. Ang kwento ni Dante ay kasinungalingan. Bumilis ang tibok ng puso ni Elias. Kinuha siya. Patuloy ng matanda. Ang bawat salita ay isang dagok. Isang gabi, habang abala ang lahat, kinuha siya ng mga tauhan ni Dante. Pinalabas nilang isang kidnapping. Pero si Dante ang may pakana ng lahat. Itinago niya si Gabriel. Pinalaki niya sa puot. Ginawa niyang sandata para sa araw na babalik ka. Ang hangin sa baga ni Elias ay tila naubos. Ang buong mundo niya ay gumuho sa isang iglap. Ang kapatid niya ay hindi lang isang kalaban. Siya ay isang bihag, isang biktima na ang buong buhay ay isang napakalaking kasinungalingan. Bago pa man makapag-react si Elias sa natuklasan niyang katotohanan, isang malakas na screech ng mga gulong mula sa labas ang pumunit sa katahimikan. Sumunod ang mabibigat na yabag. Automatikong tumayo si Elias. Ang katawan ay naging isang pader sa pagitan ng kama ni Lola Iska at ng pintuan. Bumukas ang pinto. Dalawang lalaking nakaitim na suit ang pumasok. Ang kanilang mga mata ay walang emosyon. At sa likod nila, lumakad papasok ang isang figura na tila kinuha mula sa kanyang mga bangungot. Si Gabriel Ramos. Nakatayo siya roon. Perpekto ang suot na itim na suit. Makintab ang sapatos. Ang buhok ay maayos na nakasgel para siyang tumitingin sa isang basag na salamin. Nakikita niya ang sarili niyang mukha. Pero mas matalim, mas malamig, mas walang kaluluwa. Ang mga mata ni Gabriel ay dumaan sa maliit at maruming silid. At sa wakas, huminto ito kay Elias. Walang gulat. Walang pagkilala. Tanging ang malamig na pagtatasa ng isang mangangaso na natagpuan na ang kanyang biktima. Nagharap sila, ang nawawalang prinsipe at ang itinalagang berdugo. Ang anino at ang pekeng liwanag, tahimik. Tanging ang mahinang tunog ng heart monitor ni Lola Iska ang maririnig. Elias Ramos, sabi ni Gabriel. Ang boses niya ay kasing lamig ng kanyang mga mata. Hindi ito tanong, isa itong paghatol. Hindi sumagot si Elias. Ang mga mata niya ay nakatuon sa kapatid na hindi niya nakilala. Naghahanap ng kahit anong bakas, kahit isang maliit na kislap ng batang lalaki mula sa kupas na litrato. Pero wala. Ang nakatayo sa harapan niya ay isang estranghero. Sumama ka sa akin. Utos ni Gabriel, dahan-dahang humakbang pasulong. Hindi ako aalis dito. Mariing sagot ni Elias, hindi umaatras. Isang bahagyang pagkunot ng noo ang nakita ni Elias sa mukha ni Gabriel. Tila hindi ito sanay na sinusuway. Lumapit pa ito. Ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Hindi ito pakiusap, sabi ni Gabriel. Ang boses ay bumaba. Nagbabanta. Sumama ka sa akin, Elias, o mamamatay ang lahat ng taong mahalaga sa'yo. Itinuro ng kanyang mga mata ang walang malay na si Lola Iska, isang malinaw na banta. Nanginginig sa galit si Elias, pero bago pa man siya makasagot, isang kakaibang tunog ang pumuno sa silid. Isang mataas at matinis na ugong na tila nanggagaling sa lahat ng dako. Biglang kumurap-kurap ang mga ilaw. Ang cellphone sa bulsa ni Elias ay namatay.
Ang digital na orasan sa pader ay naging itim. At ang heart monitor, ang ritmikong BP ay naging isang mahaba at tuloy-tuloy na tunog. Isang tunog na gumimbal sa kaluluwa ni Elias. Nawala ang tunog. Sa isang iglap, namatay ang lahat. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit sa mahabang tunog ng flatline. Ang tanging naririnig na lang ni Elias ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Ang ilaw mula sa bintana, ang nag-iisang liwanag sa silid. Sa isang iglap, ang mundo ay bumalik sa dati nitong bilis. Lola, ang sigaw ni Elias ay puno ng pagkasindak. Itinulak niya si Gabriel ng buong lakas, isang kilos na hindi inaasahan ng kanyang kapatid, kaya ito napaatras. Walang pakialam si Elias sa kanya. Ang buong atensyon niya ay nasa kama. Niyugyog niya nang marahan si Lola Iska. Lola, gumising po kayo. Lola. Pero ang matanda ay hindi gumalaw. Ang kamay na kanina lang ay mahigpit na nakahawak sa kanya ay bumagsak sa gilid ng kama. Malamig at walang buhay. Kasabay nito, pumasok ang dalawang nurse. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala dahil sa biglaang pagkawala ng kuryente. Anong nangyari? Tanong ng isa, bago natigilan ng makita ang flatline sa monitor na ngayon ay umaandar na lang sa emergency battery. Sumugod sila sa tabi ng kama. Code Blue! Kailangan natin ng crash cart! Sigaw ng isa pa palabas. Ang lahat ay naging isang magulong eksena. Mga sigawan, mga yabag, ang tunog ng mga kagamitang medikal na inihahanda. Pero para kay Elias, ang lahat ay nasa slow motion. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman niya ang isang matigas na bagay na tumama sa kanyang likod. Ang mga braso niya ay biglang hinila at pinilipit. Isang malamig na bakal ang kumalatay sa kanyang mga pulso. Posas, huwag kang papalag. Bulong ng isa sa mga tauhan ni Gabriel sa kanyang tainga. Sinubukan ni Elias na lumaban. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Ang galit at desperasyon ang kanyang naging gasolina. Pero dalawa sila. Malalaki ang katawan. Sanay sa ganitong gawain. Nagawa niyang lumingon. Nakita niya si Gabriel, nakatayo malapit sa pinto. Pinapanood ang lahat na para bang isa itong palabas sa teatro. Ang mukha nito ay blanko pa rin. Walang awa, walang pagsisisi. Gabriel! Sigaw ni Elias. Ang boses ay basag sa sakit at galit. Kapatid kita, pamilya mo kami. Sa pagbanggit ng salitang pamilya, isang bahagyang kislap ang dumaan sa mga mata ni Gabriel. Isang bagay na hindi mabasa ni Elias, pero nawala rin ito kaagad. Tumalikod ito na para bang walang narinig. Gawin niyo na! Utos nito sa kanyang mga tauhan. Sinimulan siyang kaladkarin palabas ng silid. Bumagsak ang mga tuhod ni Elias sa sahig. Pinilit niyang manatili. Pinilit niyang bumalik. Ang mga mata niya ay nakapako sa mga nurse na ngayon ay desperadong sinusubukang i-revive si Lola Iska. Clear! Umangat ang katawan ng matanda dahil sa kuryente mula sa defibrillator. Pagkatapos ay bumagsak. Walang nangyari. Charging again. Clear! Umangat. Bumagsak. Wala pa rin. Habang kinakaladkad siya papalayo, ang huling imahe na nakita ni Elias sa loob ng silid ay ang pag-iling ng isang doktor na kararating lang. Isang pag-iling na puno ng pagod at pag-amin sa pagkatalo. Isang tahimik na hatol ng kamatayan. Nang makalabas sila sa eskinita, isang itim at walang plakang van ang naghihintay. Ipinasok siya sa loob, madilim. Malamig. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang tunog ng isang kabaong na isinasara. Umupo si Elias sa sahig ng van. Ang likod ay nakasandal sa malamig na metal. Ang mga kamay ay nakaposas sa likuran. Wala na. Nawala na ang lahat. Si Lola Iska, ang nag-iisang taong nagparamdam sa kanya na siya ay tao pa. Ang kanyang kalayaan, ang kanyang pag-asa. Nanalo si Dante. Natalo siya.
Sa kadiliman ng van, habang umaandar ito, palayo sa tanging buhay na kanyang itinayo sa loob ng 20 taon, walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Elias. Wala nang natira sa kanya para iyakan. Tanging isang malawak at nagyeyelong kawalan. Huminto ang sasakyan. Bumukas ang pinto. Isang nakakasilaw na liwanag ang pumasok. At sa gitna ng liwanag na yon, isang figura ang nakatayo. Ang anino nito ay mahaba at nakakatakot. Ngumiti ang figura. Isang nangiti na puno ng tagumpay at pangungutya. Maligayang pagbabalik, pamangkin. Si Dante Ramos. Ang bodega ay malawak at amoy kalawang at alikabok. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa iilang bumbilyang nakasabit sa mataas na kisame. Lumilikha ng mahahabang anino. Sa gitna, nakatali si Elias sa isang upuang bakal. Nakatayo si Dante Ramos sa kanyang harapan. Umiikot na parang isang buwitreng nag-aabang sa kanyang biktima. Si Gabriel ay nasa gilid, tahimik na nakatayo na parang isang estatwa. Ang mga mata ay nakapako kay Elias. 20 taon. Simula ni Dante. Ang boses ay kalmado pero may nakatagong kagalakan. 20 taon kang nagtago na parang isang daga. At para saan? Para lang din bumalik dito sa harapan ko. Hindi umimik si Elias. Itinuon niya ang kanyang tingin kay Dante. Ang kanyang mga mata ay walang takot. Tanging isang malamig na pagkamuhi. Nasaan ang journal ng tatay mo? At ang mga code? Tanong ni Dante. Ibigay mo sa akin at baka lang hahayaan kong mabuhay ang nanay at kapatid mo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Elias. Huli na, Dante. Kahit anong gawin mo, huli na ang lahat. Nagkakamali ka, sabi ni Dante. Lumapit ito at hinawakan ng mahigpit ang panga ni Elias. Ako ang gumagawa ng katotohanan. Ako ang nagtatakda kung kailan huli na ang lahat. Bumitaw si Dante at lumingon kay Gabriel. Hindi ba, anak? Ipakita mo sa kapatid mo kung ano ang nangyayari sa mga kumakalaban sa pamilya. Hindi gumalaw si Gabriel. Ang mga mata niya ay nakatitig pa rin kay Elias. Pero ngayon, meron ng bahid ng pagkalito. Ang mga salitang sinigaw ni Elias kanina sa klinika, "Kapatid kita! Pamilya mo kami!" ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Ano pang hinihintay mo? Inip na tanong ni Dante. Natatakot ka ba sa multo ng iyong mahinang kapatid? Ang pang-iinsulto ay tila gumising kay Gabriel. Humakbang siya palapit. Ang kamay ay nasa baril na nakasukbit sa kanyang tagiliran. Huwag, Gabriel, sabi ni Elias. Ang boses ay hindi nagmamakaawa, kundi nagpapaliwanag. Huwag mong hayaang gamitin ka pa niya. Hindi mo siya pamilya. Tumahimik ka, sigaw ni Gabriel. Ang kalmadong maskara ay unti-unting nababasag. Wala kang alam. Alam ko ang lahat, sagot ni Elias. Tinitigan ng diretso ang mga mata ng kanyang kakambal. Alam ko na hindi ka namatay. Alam ko na kinuha ka niya. Pinalaki ka niya para maging aso niya. Para maging sandata laban sa sarili mong dugo. Natigilan si Gabriel. Lumingon siya kay Dante, naghahanap ng kasagutan, ng pagtanggi. Pero ang nakita niya ay isang ngiti. Isang malamig at nakakakilabot na ngiti sa mga labi ni Dante. Matalino talaga ang kapatid mo, hindi ba? Sabi ni Dante, pumapalakpak ng dahan-dahan. Oo, Gabriel. Totoo ang sinabi niya. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Gabriel na paurong siya. Akala mo ba mahal kita, Gabriel? Patuloy ni Dante, ang boses ay puno ng lason. Akala mo espesyal ka? Isa ka lang kopya, isang reserba, isang contingency plan kung sakaling maglakas loob na bumalik ang tunay na henyo. Ang mundo ni Gabriel ay gumuho. Ang pundasyon ng kanyang buong pagkatao, ang kanyang katapatan, ang kanyang layunin, ang pagmamahal na akala niya ay totoo. Lahat ay naging abo sa isang iglap.
Ang lalaking tinuring niyang ama, ang taong handa niyang patayin at mamatay para ay siya ring demonyong sumira sa kanyang buhay. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Gabriel. Ang boses ay basag at puno ng sakit. Nagkibit-balikat lang si Dante. Dahil kaya ko. Dahil ang kapangyarihan ay nagbibigay sa iyo ng karapatang gawin ang lahat. Isang leksyon na hindi mo kailanman natutunan. Tumingin si Dante mula sa nawasak na mukha ni Gabriel, pabalik sa determinadong mukha ni Elias. Pero tapos na ang laro. Wala na kayong silbi pareho sa akin. Dahan-dahan, kinuha ni Dante ang baril mula sa holster ni Gabriel. Ang isip ni Gabriel ay masyadong gulong-gulo para pumalag. Itinutok ni Dante ang baril, hindi kay Elias, kundi kay Gabriel. Wala ka ng silbi sa akin, sabi ni Dante. Ang mga mata ay walang kabuhay-buhay. Nanigas si Gabriel. Ang dulo ng baril na nakatutok sa kanya ay tila ang dulo ng kanyang mundo. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay isang kasinungalingan. Ang kanyang buong buhay ay isang trahedya. Pero bago ka mamatay, patuloy ni Dante, isang malademonyong kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Panoorin mo kung paano ko tatapusin ang kapatid mo. Dahan-dahan, inilipat ni Dante ang pagkakutok ng baril. Mula kay Gabriel, patungo kay Elias. Ang tunog ng pag-click ng baril habang kinakasan ni Dante ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng bodega. Tinitigan ni Elias ang butas ng baril na nakatutok sa kanya, pero walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Sa halip isang pagod ngunit matatag na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Bakit ka nakangiti? Tanong ni Dante, naguguluhan at nainis. Hindi mo ba naiintindihan? Ito na ang katapusan mo. Hindi, Dante, sagot ni Elias. Ang boses ay kalmado na parang tahimik na dagat bago ang isang tsunami. Ito ang katapusan mo. Kumunot ang noo ni Dante. Anong pinagsasabi mo? Sa tingin mo ba, pagkatapos ng 20 taong pagpaplano, haharap ako sa'yo ng walang huling alas? Paliwanag ni Elias. Sa tingin mo ba, ang lahat ng ebidensya ay nasa bag lang ng isang matanda? Isang butil ng pag-aalinlangan ang nagsimulang tumubo sa isipan ni Dante. Gumawa ako ng isang dead man switch, patuloy ni Elias. Isang sistemang nakakabit sa aking biometrics, ang tibok ng aking puso, ang aking fingerprints. Habang malaya ako at buhay, nananatili itong tulog. Pero sa oras na ako ay mahuli, sa oras na mawala ang aking signal, tulad ng nangyari kanina, ang nangiti ni Elias ay lumawak. Ang buong sistema na ginawa mo para protektahan ang sarili mo, iyon din ang sisira sa'yo. Hindi na unawaan ni Dante noong una. Pagkatapos, ang katotohanan ay tumama sa kanya na parang isang truck. Ang kanyang buong digital na imperyo ay naka-network, isang perpektong sistema na idinisenyo para sa kontrol. Isang perpektong sistema na ngayon ay naging isang perpektong channel para sa sarili nitong pagkawasak. Ang lahat ng ebidensya, Dante, sabi ni Elias, ang bawat salita ay isang pako sa kabaong ng tiyuhin. Ang journal ng tatay ko, ang mga bank record, ang testimonya ni Isadora Reyes, ang totoong kwento sa likod ng pagkamatay ni Gabriel. Lahat ng yon ay nakaset para automatikong ipadala. Hindi lang sa isang journalist, kundi sa lahat, sa bawat major news network sa buong mundo, sa NBI, sa Interpol, sa lahat ng board members mo. Kasabay ng huling salita ni Elias, isang mahinang tunog ang nagsimulang marinig mula sa labas, sirena. Mahina noong una, pagkatapos ay palakas ng palakas. Hindi lang isa, kundi 12-dosenang sirena na sabay-sabay na umaatungal, papalapit. Nanlaki ang mga mata ni Dante. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone. Ang screen ay puno ng mga notification, mga balita, mga email mula sa kanyang mga abogado, mga text message mula sa mga kasosyong nagpupuyos sa galit.
Breaking, Ramos Holdings CEO Dante Ramos, inaakusahan ng murder at corporate fraud. Global partners, nag-pull out ng investment sa Ramos Holdings. Stock market, Ramos Holdings R8. Plummets in pre-market trading. Nabitawan ni Dante ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa semento, ang screen ay nabasag. Ang kanyang mukha ay napuno ng hindi makapaniwalang pagkasindak. Ang imperyong binuo niya sa loob ng 20 taon, gamit ang dugo at kasinungalingan, ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Samantala, si Gabriel ay nakatayo pa rin, paralisado. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Pinapanood niya ang pagbagsak ni Dante, hindi bilang isang kaaway, kundi bilang isang taong biglang nagising mula sa isang mahabang bangungot. Isa siyang multo sa sarili niyang buhay. Isang kasangkapang wala ng silbi, biglang bumukas ng malakas ang mga pinto ng bodega. Sumugod papasok ang isang grupo ng mga pulis na naka-full combat gear. Ang mga laser sight ng kanilang mga baril ay nakatutok kay Dante. Dante Ramos, arestado ka. Sigaw ng hepe ng pulisya, hindi na pumalag si Dante. Ang lahat ng lakas ay tila nawala sa kanyang katawan. Nabitawan niya ang baril na kumalatog sa sahig. Tumingin siya kay Elias. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi at pagkatalo. Dapat pinatay na kita nun pa. Bulong niya bago siya pusasan at kaladkarin palabas. Nilapitan ng ilang pulis si Gabriel na hindi man lang gumalaw. Tumayo lang siya roon, isang walang laman na sisidlan, habang pinupusasan din siya. Bago siya tuluyang ilabas, ang mga mata nila ni Elias ay muling nagtagpo. Ngayon, wala ng galit, wala ng lamig. Tanging isang malawak at hindi maipaliwanag na kalungkutan. Isang medik ang lumapit kay Elias at tinanggal ang kanyang mga tali. Hinimas niya ang kanyang mga pulso, sinusubukang ibalik ang sirkulasyon. Nang makatayo siya, isang mataas na opisyal ng pulis ang lumapit sa kanya, puno ng paggalang. Mr. Ramos, sabi ng opisyal, ligtas na po kayo. Ang board of directors po ay naghihintay na sa inyo. The company is yours now. Tumingin si Elias sa bukas na pinto ng bodega. Tanaw niya ang kumukutitap na mga ilaw ng Maynila. Ang syudad na minsan niyang tinalikuran. Ang kahariang ipinaglaban niya para mabawi. Lahat ng ito ay sa kanya na. Ang kapangyarihan, ang yaman, ang pangalan. Nasa harapan niya ang sangang daan ng kanyang buhay. Ilang linggo ang lumipas. Ang ingay ng eskandalo sa Ramos Holdings ay unti-unti nang humuhupa, napapalitan ng mga bulungan tungkol sa misteryosong tagapagmana, si Elias Ramos, na muling lumitaw mula sa mga anino. Pero si Elias ay wala sa tore ng Ramos Holdings. Wala siya sa mga mararangyang boardroom. Nasa isang simpleng sementeryo siya sa labas ng syudad, nakatayo sa harap ng isang bagong puntod. Isadora Isca Reyes, isang tapat na kaibigan. Pumanaw si Lola Isca kinabukasan matapos ang mga pangyayari sa bodega. Hindi na siya nagkamalay muli. Ngunit ayon sa nurse, isang mahinahong nangiti ang nasa labi nito sa kanyang huling hininga, na para bang nahanap na niya ang kapayapaang matagal na niyang inaasam. Bago siya pumanaw, iniabot ng doktor kay Elias ang isang sulat na natagpuan sa ilalim ng una ng matanda. Binuksan ni Elias ang nakatuping papel. Ang sulat kamay ay nanginginig ngunit malinaw. Elias, anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nagtagumpay ka at alam kong magtatagumpay ka. Mula pa noong una kitang makita, nakita ko sa iyong mga mata ang kabutihan ng iyong ama. Iyon ang iyong tunay na lakas. Tandaan mo ito sa iyong pagpapatuloy sa buhay. Nanalo ka hindi dahil malakas ka, kundi dahil nanatili kang mabuti. Ang mundo ay puno ng mga Dante, mga taong uhaw sa kapangyarihan. Huwag kang maging katulad nila. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pag-upo sa isang trono, kundi ang paghahanap ng kapayapaan sa sarili mong puso. Paalam, anak. Ibigay mo ang aking pagbati sa iyong ama
kapag nagkita kayo. Nagmamahal ang iyong Lola Iska. Pinunasan ni Elias ang isang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Itinupi niya ang sulat at inilagay sa kanyang bulsa malapit sa kanyang puso. Kinabukasan, sa unang pagkakataon, pumasok si Elias Ramos sa gusali ng Ramos Holdings. Ang lahat ng empleyado ay nakatayo, nagbibigay galang sa bagong hari. Pero hindi siya tumuloy sa opisina ng CEO. Dumiretso siya sa boardroom kung saan naghihintay ang lahat ng miyembro ng board. Inaasahan nila ang isang talumpati ng tagumpay. Inaasahan nila ang mga bagong utos, pero iba ang ibinigay ni Elias. Hindi ko tatanggapin ang posisyon bilang CEO. Simpleng sabi niya. Nagulat ang lahat. Sa halip, patuloy niya, bubuo ako ng isang independent council na binubuo ng mga pinakamagagaling at pinakamatapat na mga tao sa industriya para pamunuan ang kumpanya at ang malaking bahagi ng aking personal na shares at ng yaman ng pamilya, Ramos, ay ilalaan para sa isang bagay na mas mahalaga. Inilatag niya sa mesa ang isang plano, ang Arturo and Isadora Tech Foundation. Isang pondo na magbibigay ng scholarship at magtatayo ng mga technology training centers para sa mga mahihirap na bata sa mga komunidad sa tabing dagat tulad ng Navotas. Ang teknolohiya ay hindi dapat maging sandata para sa kasakiman, sabi ni Elias. Dapat itong maging isang tulay para sa pag-asa. Pagkatapos noon, tumalikod si Elias at nilisan ang gusaling iyon at hindi na muling bumalik. Isang hapon, ilang buwan ang nakalipas, isang pamilyar na tunog ang muling narinig sa mga eskinita ng Navotas, ang kalampag ng isang lumang tricycle. Si Elias, nakasuot ng simpleng t-shirt at maong, ay muling nagbabalik tanaw sa daan. Pero ngayon, iba na. Ang blangkong ekspresyon sa kanyang mukha ay nawala na. Ang mga mata niyang laging malayo ang tingin ay nakatuon na ngayon sa daan sa harapan. Hindi na siya isang anino. Isa na siyang tao, buo at malaya. May pumaras sa kanya. Isang ina na may kargang maliit na bata. Pinaupo niya sila sa tricycle. Habang nagmamaneho, napatingin siya sa side mirror. Nakita niya ang sariling refleksyon, isang ordinaryong tricycle driver. Ngumiti siya, isang tunay at payapang ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon. Ang hustisya ay hindi dumating sa anyo ng paghihiganti. Hindi niya sinira si Gabriel. Sa halip, ang huling balita niya ay sumasailalim ito sa psychological therapy. Sinusubukang buuin ang sarili mula sa mga abo ng isang ninakaw na buhay. Hindi niya pinanood si Dante na mabulok sa kulungan. Ipinaubaya niya iyon sa batas. Ang kanyang tagumpay ay hindi ang pagbawi sa isang korona. Ang kanyang tagumpay ay ang pagpili sa tricycle. Ang pagpili sa simpleng buhay. Ang pagpili sa kapayapaan. Ang kadiliman ng hustisya ay naglaho na. Ang natira na lang ay ang liwanag ng isang ordinaryong hapon sa Navotas at isang lalaki na sa wakas ay natutunang bitawan ng lahat para mabuhay ng totoo. Sa pagbagsak ng isang imperyo, isang kaluluwa ang nakahanap ng kalayaan, hindi sa kapangyarihan, kundi sa pagpapatawad. At sa mga eskinita ng Navotas, ang hustisya ay may tunog ng isang lumang tricycle.